Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton, mga kasangkayan. Punto 8:00 san aga. Viernes nga edisyon sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas, Pebrero 27, 2026. Adinaliwat kita magkakatarigog para sa usana naman ka oras nga puno san mga impormasyon ug mga balita. Nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service PBS nga igpapaabot sa iyo live sa tulong mga stasyon: Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Borongan, ngan Radyo Pilipinas Sugod. Kaupod liwat naton aton igka si PCO, ikang sa Philippine Information Agency, PIA Samar, sugad man aton partner sa Academe, ikang sa Visayas State University, VSU, tikang sa Baybay City Leyte, and VSU DYDC FM. So, di kita sa yan ang oras para magpabot sa iyo san mga balita ug mga notisya, kita masayuran san kada adlaw nga mga panhitabo
sa magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa aton rehiyon, Rehiyon 8. Kitaluwat na layag og nababatian sa aton mga Facebook pages, nababatian sa aton mga radyo. Okay, dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas, ngan sang ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Okay, so dinan aton mga kaupod para ng aga, aton unahon. Aton kaupod tigang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi kan Atipan Pumida. Yes, Atipan, good morning, and nanong mga balita na andam para yan nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Thank you da mga salamat, Charmaine. Maupay nga morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Maupay nga aga nga. Yes, good morning. Nato na mga kaugrupo dida RP Sogod, maupay nga aga. Sir Dindo Alarasan staff, mga tigpamatihan na RP Sogod. Sugad man, good morning din naman kan Aaron Cotihar na PIA Samar. Maupay nga aga Aaron, sugad man kan PIA Regional Head Serian Arinto. Maupay nga aga Serian. DYDC FM, dida naman Visayas State University, Baybay City. Good morning, Glody. Glody ba ito na ada? Kayunda, maupay nga aga. Siyempre, maupay nga aga, ato nga tanan. Dini Borongan, habugos nga probinsya ito na sinarangan na Samar. Good morning, Atipen Pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didi Master Control, Coach Eufem Abuna Jr., pinagito na supervision ni Chief Tech Joey at Ate Ruth Rivera Abunda. Kumpleto kami para ito na partisipasyon. Yan ang adlawhan na Biyernes. Thank you, Lord. It's Friday, February 27. Good morning. Adhan ato na mga tiga pamati mga ka-livestream. Yes, maupay ito na ato na panahon na yan na ito na kasirak ni Mr. Sun. Pareho ini ka kilip nga adlaw, sana tuloy-tuloy ito na pagiging na maupay ito na ato na panahon. Yan ang mga oras na shine ni Mr. Sun at 25 degrees Celsius. Pero may dagalagi hapon na arum hakalangitan pero dirigod talis. Okay ito na ato na panahon labi na ito bugos nga Eastern Samar. Good morning. Waray man na paabiso hin sked power interruption ito na Isamelco para yan ang adlawhan na Friday. Sige ito na ato na siling didino ito na paanunsyo ito na ato na lokal nga kooperatiba Isamelco so far waray man. So paglalauman gihapon natin unless may da mga unscheduled power interruption nga magiging na maupay ito na serbisyo yan ang adlawhan na Biyernes. Pareho man liwat ito na Borongan na Water District. Good morning. Okay, all right. Gihapon same with pero napapansin natin yan na ito na pagtaga telcos, ito na aton na linya komunikasyon, ito ang internet connection. Parang nagluluya-luya hintala. Pareho gihapon dito ito na iba nga mga residential nga may da mga connection na Globe pero parte ito na Globe yan na kaka-experience kita daw la kon hikitala ini. Pasior din, so far so good man ito na bugos nga probinsya ito na sinirangan Samar. Thank you nga dahito na ato na mga kabakyang PNP from ang AFP. Samtang kakilip nga adlaw nagapalusa dihin pa red tide advisory adto na
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagpapabilin lagi hapano hailarom han shellfish ban iton Matarinaw Bay didiha ato na Eastern Samar. Sakop hini adto na mga katubigan han General MacArthur, Kinapundan, Hernani ngan Salcedo. Darahini no nagapositibo ha red tide toxin adto na mga shellfish meat samples o sample han mga unod nga gin-examine han pangtion nga nakolekta no hini nga kadagatan. Salit mahugot ha iton pagdiri, panguha, pagkaon, pagkolektahan nga tanan nga klase hin pangtion o shellfish or alamang nga tikang hini nga mga kadagatan. Pero adton isda nuos pasayan ngan masag tikang hini nga mga kadagatan pwede naman nato na kaunon basta siguraduhon talang nga presko iton ini labi na ito na mga tinaingan hasang hugasan good maupay gamit in running water. Samtang may da naman paanunsyo adton City Health Office may kalabutan ini adton cervical cancer screening through visual inspection with acetic acid nga gindumara ka kulob o gindumara hadton Pebrero 25 nangangaruhin na dispensa adton City Health Office para hadton na waray maka-avail hini naman nga screening kay limitado la adton slots. Pero bisan pa man nagpapasalamat hirahan na iyon naman pag-intindingan na pag-ilob. Malipayo naman nga iginpapahibaruhan City Health Office nga hopefully tikang sunod nga bulan ini nga serbisyo igo-offer na kada semana. Base damo pa adto na maakomodar nga mga kliyente. So hapag kaya na iginpapasabot ito ang City Health Office nga prioridad adton na mga boronganon. Samtang paanunsyo gihapon ito na DILG ginpapaandam na ito na mga kabarangayan labi na ito na mga opisyal na barangay para hito na nati kahirani na habulan ini hito na Marso Barangay Assembly Day para hito na first quarter. Yan na naman 2026. Pagbubuhaton ini Saturdays and Sundays hiton March ngan October kada tuig. So patitikangan ini yan na naman nga bulan hiton na Marso. So next week Marso naman. Pinaagi hiton tema nagkakaisang barangay tungo sa kalinisan, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran. Merly Hikomo, good morning. Adina ka barangay, ayota na paglangan na pa. Ilatag na adton na mga ulo handag nga mga balita na hikay hadton na DYES News Team. Nahitabo nga vehicular accident habasay Samar nga nakawatin tulo nga mga boronganon. Gintratar iniha na konseho in aid of legislation. Samtang Provincial Veterinary Office ko na PVO ginpapakasig adto na food security, disease-free livestock ha probinsyahan Eastern Samar. Congressman Shin Gonzales nakigsumpayan ha PNP chief para inihan na seguridad han bag-o nga MPS building ha bungtohan kinapundan. Amini adto na mga dagkeng nga mga ulo na mga balita kanay detalye aton ilalatag ha second half din nila aton taramdan. Eastern Visayas. Yes, mga salamat sa nimo mga pasiuna Ate Pen Pumida and good morning sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Ato naman kumustahon aton usa pa nga sister station tikang naman sa Southern Leyte pinagikan Kuya Aljon Malot sa Radyo Pilipinas. Sugod. Yes, Kuya Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, good morning. Maupay nga aga, especially sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa inyong nga dapit. And of course, mayong buntag sa ato nga mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog sa panguna sa atong acting station manager, Sir Gene Navilon. Samtang Ate Pen, maupay nga aga, good morning usab diha kanimo. O ingon man
Yes, Ate Pen, good morning. And ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ubos sa pagdumala na ti Ruth Rivera Abunda, o ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw, of course, no, sa kanunay nga mga nakatutok nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Samtang sa PIA, Sir Aaron, good morning diha kanimo. And ingon man sa kinatibukan ng Philippine Information Agency sa panguna ni Sir Rian Arento. And dili usab nato kalimtan mga higala ang lain pa nato no nga kaubanan ining ato nga programa ang gikan sa Academe, ang ato nga DYDC-FM diha sa Visayas State University kun VSU, din ato nga makauban si Micaela Gongora. Good morning diha kanimo Mikay. And of course sa tibok pwersa sa DYDC sa panguna ni Dr. Cristina Gabrilio. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot, and kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Update kita, Ati Charmaine, Sir Aaron, Ati Pen, Ati Mikay, sa ato nga panahon sa probinsya sa Southern Leyte. Nining, katapusan nga Biyernes, no? Para sa buwan sa Pebrero, tuig 2026, pagkapaspas gyud sa ato nga panahon. Sa kasamtangan, nagpakita sa iyang kahayag si Haring Adlaw, maanindot ang ato nga pagsugat, no? Nining adlaw nga Biyernes, ato nga panghinaot nga maglahutay ang susama nga panahon, no? Kay at least man lamang makapahuway sa previous nga mga adlaw nga nakasinati og mga pagbundak no sa uwan. So this time we are hoping nga mupadayon ang kining manindot nga pagpakita sa kahayag ni Mr. Sun, and especially that karon nga adlaw no, Ati Charmaine, Ati Pen, Ati Mikay, Sir Aaron, ubay-ubay no nga mga kalihukan ang ipahigayon diri sa probinsya sa Southern Leyte. In fact, sa ato gyud mismo nga tugkaran sa Southern Leyte State University padayon karon ang ilang mga kalihukan no sa pagsaulog sa ika 22 nga charter anniversary sa Southern Leyte State University. Karong adlaw naka-schedule no ang Family Day no dinhi sa SLSU, diin dili lamang ang sugod campus apan lakip na ang other campuses no sa kinatibuk-an nga probinsya sa Southern Leyte. So aniya karon sila dire sa Sogod campus aron sa pagpahigayon niining nagkadaiya nga mga kalihukan. And in line with that mga higala, ang transaction limitado lamang no matud pa sa SLSU karon nga buntag abli sila from 8 AM to 12 noon apan inig kahapon alauna onwards mga higala, wala na'y transaction no aron usab maka-experience or tanan no ang maka-join or malingaw niining Family Day nga gi-arrange no sa ato nga Southern Leyte State University. And speaking of kining event mga higala no, ang ato usab nga probinsya sa kasamtangan nagkadaiya pod nga mga kalihukan pa. Previous nga mga adlaw, Ati Charmaine, Ati Pen, Ati Mikay, Sir Aaron, no? Gibisita ang ato nga Southern Leyte Division ni Regional Director sa DepEd, Fermo, aron sa pagapangamusta, no? Nining ato nga mga magtutudlo, no? Nagpahigayon og meet and greet. In fact, murag halos tanan na nga mga districts ang iya nga nabisita aron sa pagpasabot ngadto sa mga magtutudlo kalabot, no? Niining nagkadaiya nga mga polisiya no nga angayang sundon og ingon man gipasalig sa DepEd ang kanunay nga suporta ngadto sa ato nga mga magtutudlo. Kumbaga nahimo kadto nga avenue aron usab mapadangat no sa ato nga mga kining tinun-an ay may magtutudlo no og ingon man mga personahe sa nagkadaiya nga mga tunghaan ang ilang nga mga concerns and issues no ngadto directly sa regional director, and aron harmonious og ingon man hapsay og ingon man masiguro no ang dekalidad nga paghatod sa edukasyon ngadto sa mga tinun-an. Samtang dugang panato nga update mga higala diri kita sa atong electric provider, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco, nagpasabot no nga karong adlaw alas 8:30 ugmang adlaw di ay mga higala alas 7 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon no taas-taas kining scheduled power interruption sa adlaw nga Sabado.
ang makasinati iniini ang mga konsumidores diha sa adunay portion no sa tunga-tunga padulong na sa Abgao, ingon man Mantahan padulong sa Pasay Maasin City. Apil usab sa makasinati ang portion sa Sorosoro padulong na sa Hanginan, ang provincial capital area, ang portion sa Purok Kaimito diha sa Asuncion Maasin City, o gingon man ang Itson sa Macrohon padulong na sa Binet Malitbog. And matud pa sa Soleco, adunay paghimuon nga installation kuno no sa mid-span poles in preparation for the conversion sa double circuit to triple circuit line diha sa Sorosoro padulong na sa Kantoring sa Dakbayan sa Maasin. And manindot nga balita ati Pen, ati Shermin, ati Mikay, Sir Aaron, kay ang Soleco nagpasabot no nga para sa buwan sa Abril niini nga tuiga libre no 100% nga libre ang kuryente para sa mga 4-piece households nga nagkonsumo og zero ngadto sa 50 kilowatt-hour no. Matud pa kana sa Soleco. Again, klaro nato mga kaigsunan, libre no ang kuryente sa mga 4-piece households nga nagkonsumo og zero ngadto sa 50 kilowatt-hour karong buwan sa Abril, or epektibo no magsugod karong buwan sa Abril mga higala nining tuiga. Matud pa no ang pinasubay kini sa ERC Resolution number 2 Series of 2026 no o sa DOE Energy Regulation Commission o DSWD Joint Resolution number 1 Series of 2026 nga hugot nga nagpalig-on no sa pag-implementar sa libre nga kuryente sa mga lifeline consumers no. So pagkaanindot nga balita para sa ato nga mga 4-piece no nga mga beneficiaries. So basta lamang diligid mo lapas ang consumption to zero ngadto sa 50 kilowatt-hour nga konsumo no. So o kung basin og mangutana ang uban nganong ang exclusive lamang sa 4-piece nga mga beneficiaries or households, pwede niyo bisitaon mga higala ang Facebook page sa Soleco. Ana diha ang kompleto no nga eksplanasyon sa naasoy nga resolusyon. Alright, para sa aluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod. Nining adlaw nga Biyernes sa Pebrero 27 tuig 2026. Philippine Statistics Authority kun PSA Southern Leyte nakikiusa sa 36th Civil Registration Month. Congressman Christopher Son Cocoyap, co-author sa Presidential Merit Scholarship Program. Mga teaching ug non-teaching personnel sa San Juan ug Anhawan Districts hiniusang gitagbo sa DepEd Regional Director og pre-dispersal activity sa Lambay gipahigayon sa Buntok. And katapusan nato nga balita, Bukirang Barangay naabot sa provincial caravan sa Southern Leyte or provincial nga panggamhanan sa Southern Leyte. Ang naasoy nga caravan mga higala gipahigayon diha sa lungsod sa Hinunangan. Kanang inyong atangan kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Lamang salamat sa imong mga pasiuna, Kuya Aljan Malot. And good morning sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Okay, update naman kita sa mga balita panahon tikang nila sa Baybay City, Leyte. Pinagi sa naton partner sa Akadim sa VSU DYDC FM. Good morning, Ate Mikay. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning as well to you, Ate Charmaine. Good morning, maupay na aga sa kinatibukang puwersa sa RP Calbayog. Good morning to Ate Pen Pumida sa RP Borongan and sa kinatibukang puwersa sa RP Borongan. Ingon man sa RP Sugod, Kuya Aljon, good morning, maatyong buntag. O sa ato mga suking tigpaminaw diha, no? And to Kuya Aaron, good morning. Maadyong pagpaminaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw, mga paradyo man, ingon man sa ato mga live viewers. Good morning, maadyong buntag mga higala o happy Friday. Katapusang Biyernes, no? Karong bulan sa Pebrero.
Pebrero 27 to 2026. And sa makausap pa, good morning, maadyong buntag kanatong tanan. Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gungorang yung makauban karong adlaw. Gikan sa VSUDYD sa FM, makatud sa mga balita, kalambuan, updates, din sa atong dakbayan sa baybay. O galang sa mga pasti, unang impormasyon. Yes, magsuod kita mga higala sa update sa itong panahon. So sa pagkakaroon mga higala, dili ingon ka init o wala puti na sinati nga pag-ulan. No? Pero nagpakita gamay ang atong haring adlaw apan partly cloudy ang atong panahon and kung atong tadawon murag taliulan no, pero so far wala man po abiso nga or ano nga muulan karong adlaw. Intervals of clouds and sunshine. So real feel at 34 degrees. So mo na mga higala nga kinahanglan kita magdala og proteksyon gihapon no, sa init nga panahon or mag-inom og daghang tubig para stay hydrated mga higala. So mo kadang update sa itong panahon gikan sa tunay mutangan diri sa dakbayan sa baybay. Sa lain pang updates, so far wala may pahinumdum no gikan sa Baybay City Information Office and sa atong Layeco 4 padayon ng ilang Share a Light nga programa no diin naghatag sila og libre nga house wiring and installation sa mga underprivileged nga member consumer owners mga higala no. So this is a commendable pod nga inisyatibo para usab makasuga no ang atong mga ang uban nga mga local people mga higala no. So walay abiso abiso sa kining na ay power interruption gikan sa Layeco 4 dinhi sa atong dakbayan sa Baybay karong adlaw. And ang atong Baybay City Water District on the other hand nagpagawas og advanced disconnection advisory. Adunay pahigayon nga disconnection karong maabot nga Pebrero 28 ug mapon kada mga higala adlawng Sabado kutob Marso 3 next week. In fact, karong Domingo, Marso 1 na. So, grabe ka paspas ang panahon, no? So, on February 28, adlawng Sabado, Area 15, Barangay San Isidro, Barangay Gakat, Barangay Kansungka. On March 1, adlawng Domingo, Area 16, Barangay Candadam, ug sa may Brandy Island, mga higala. And take note ng disconnection sa mga lugar nga natunong sa holiday or weekend, Saturday and Sunday, no, shall be implemented ipahigayon kini mga higala sa first working day of the week, which will be on Monday, March 2, mga higala, no. So sa mga adunay unsettled nga water bills, mamahimong inyong bayaran na kini aron malikayan ang maong disconnection. Sa mga adunay overdue accounts, no, ako malikon, adunay disconnection advisory ug mapuhon and on March 1 sa may Area 15 and Area 16 ning dakbayan sa Baybay. Sa lain pa ang mahinungdanong pahibalo, ang atong Visayas State University no ipahigayon na gyud ang VSU College Admission Test. Ugma pohon Pebrero 28 dinhi mismo sa VSU main campus. Opisyal nga pagasugdan ug mapuhon and gi-encourage ang tanan nga examinees para dili masaag, dili mawani no nga inyong bisitahon ang Facebook page sa Visayas State University Admissions Office ug inyong lantawon ang naka-attach dito nga campus location map. Kay dako ba yan ang atong campus aron dili mo masaag kay duha ba yan ni lower and upper campus. So upper campus ipahigayon ang maong examination aron dili masaag, please refer sa campus location map before the testing day. So, familiarize ang mga rota, venues para maka-arrive mo on time sa venue and ma-avoid po ang unnecessary stress on the morning of your exam. So, ang testing venues mga higala sa Department of Computer Science and Technology kundi sa ST, rooms 101, 103, 201, 202, and 203. Upper campus kini, color orange ang building, no? So, pagsulod nimo sa upper campus, turn right ka and then makita nimo diha ang DCST. And another testing venue is the Department of Teacher Education, DTE ADI Building, rooms 131, 132, and 133. So, likod ra pud ni siya, duol-duol ra pud ni sa DCST nga building.
So again, you may refer na lang no sa campus location map para malikayan ng mga stress ug dili mawani sa adlaw or before the examination day no para at least ma-familiarize na ninyo ang rota and venue. So again, dapat at least 40 to 60 minutes before your schedule adto na mo o naa na mo sa venue, dalha ang inyong test permit, valid ID, and other required materials. Kung adunay mo uban ninyo nga parents or guardians, aduna po naka-designate nga areas for them and they must wait dito aragyud sa designated areas. So good luck and God bless sa atong mga aspiring Viscans no, who will take the exam. Sa lain pang pahibalo, gikan sa atong PNP Baybay, sa atong peace and order situation, walay mga major incident no dinhi sa atong dakbayan nga naka-threaten sa atong security and safety and padayon gihapon ang ilang efforts sa kining distribution of IEC materials para mapasabot ang atong mga katawhan kabahin sa mga importanteng balaod no, like for example kining RA 8353, the anti-rape law, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Anti-Terrorism Act of 2020, and health awareness regarding the Nipah virus. So, padayon na ito makapulisan sa pag-inform sa atong mga local communities, labi na gatong dili gyud ma-access no, or walay igong access sa internet connection and other information or other media, mga higala no. And yes, update lang, gamay lamang po ng update sa atong IVRA Meet 2026 no. So ang atong Calbayog delegation nakaabot na sila kagahapon, naa sila naka-accommodate sa Gabas Integrated School para sa IVRA 2026. So ana ang athletes, coaches and officials no. And on the other hand, ang ato pong mga atleta gikan sa Maasin City nga division nakaabot na usab dinhi sa dakbayan sa Baybay para sa IVRA 2026. And naa sila na-accommodate sa FCIC nga eskwelahan. So yes, andam na pipila na ka mga atleta nga andam na sa nga mo compete, ready na to compete for the IVRA 2026. So God bless kaninyong tanan mga higala and unta no nga ang panaad sa baybay nga mahimong unforgettable and memorable ang IVRA at Meet 2026, mahimo gid kining magmalampuson mga higala no. So mao kana ang atong pasiunang impormasyon og alang sa atong mga balita nga nahikay karong adlaw Biyernes, Pebrero 27 gikan sa VSU DYD sa FM. Unang bahin sa 2026 LTIA assessment gipahigayon sa Baybay City. Usa ka batang baybayanon nakapahimulo sa libreng cleft surgery. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damong salamat at imikay sa mga update tigang dida sa VSU Baybay Leyte. And good morning sa bugos nga pwersa sa VSU DYD CFM sa pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrillo. Okay, update naman kita tikang sa Philippine Information Agency, PIA Samar. Good morning, Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay and rise and shine, Miss Charmaine. Mapay gihapon nga agad dahil station Sir Aldon, Miss Pen and Miss Micaela. Good morning gihapon na naton Facebook live viewers ngan so nga mga marati. Gutay lang update IVRA. Ankat Balogan delegates lumakat pala yan nga alas 5 aga yan ang adlaw. Tikadto na inihera Baybay City para liwathan IVRA 2026. And kakulop liwat nga adlaw ika 26 Pebrero naghatag hin official na turnover han sports uniform and gears para mga atleta. Ako si Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Summer. Makakaupod niyo yan ang edisyon. Kaupod gyapon nato ni ron yan Hishaira, may Mancol, ngan Adrian, Joyce Roma, and WSSU interns para padangatin balita niyan it second half hit. Good morning, Eastern Visayas. Power updates, tikang sa Melco 2.
waray kita bagong updates nga nakuha sa Melco 2. Kung may power interruptions buwas orsol nga adlaw. Pero padayon lagi pa na naton monitoring parahan power updates labi na gud an masod nga bulan para yan ang Marso. Pati naman ang water advisory, waray kita bag-o gihapon nga update nga nakuha Tubig Catbalogan Corporation kung may water interruptions buwas o sunod nga adlaw. Pero padayon lagi pa na naton monitoring parahan masunod gihapon nga updates water advisories labi na an tirabot yan ang Marso. Weather updates tika nga Dios ti pag-asa base po weather outlook ka Dios ti pag-asa masirak nga waray oranye na didi syudad Catbalogan and base yan aton observation gihapon mao pa yan na it panahon and masirak it Catbalogan City yan ang adlaw. Para aton pros ko nga notisya headline Delegasyon han Catbalogan andam na para Evraa 2026. Catbalogan City Tourism nagpahigayon hin gender exclusive dramaturgy training. Ang mga detalye gahatag nato ni Ronian. Back to studio, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat at Sir Aaron Cotihar sa niyong mga impormasyon tigang dida sa Philippine Information Agency, PIA Samar. Okay, balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Para sa aton mga laray iluhan nga naandam para yan nga adlaw Viernes 888 nga mga delegado sa Kalbayog ginpadara sa LGU para sa Evraa 2026. Ngan ospital sa barangay nagpadangat libre nga serbisyo medikal sa Gandara. Ini ug iba pa nga mga detalye ug iba pa nga mga balita ato nigsusunod sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 82 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton mga sangkayan, 34 minutos na naglabay sa alas 8 san aga. And para sa detalye sa mga balita nga naandam tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, VSU Baybay City Leyte, DYD CFM, PIA Samar, sugod man sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Ato nanahon tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi kan Atipen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang nga salamat, Miss Charmaine. Alright, so nasulod na kita sa second half ato na taramdan na Good Morning EV. Samtang adina ato na siyahan nga suma testehanon nahitabo nga vehicular accident habasay Samar nga naawat in kinabuhi hinatulong nga burunganon ginatratarhan na konseho in aid of legislation. Ang detalye adian report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Report.
Nagdumaran committee hearing ang Komitiban Transportasyon ng Sangguniang Panglungsod ng Siyudad ng Borongan nga pinangunahan ni SPM member Ian Irvin Gallo, chairperson na nasabi nga komitiba, kaupo dira SPM Engineer Melcho Arago, SPM Sergio Gilbert Escuto III, ug ABC President SPM Chin Ibarbia, aging buhat SP Sessional la Siyudad ng Martes, Pebrero 24. Ini nga committee hearing igin patawagan Komitang Transportasyon, intuyo nga makakalaping kaangayan nga mga impormasyon ug nagpapalibot nga mga sirkumstansya ang nahitabo nga vehicular accident by si Samar nga nahidadabin van for hire nga ang ruta in Borongan nga to siyudad ng Tacloban na naglabay nga adlaw kundi upat ang naawat na kinabuhi nga tuluhin in mga Boronganon. Ugaring apisa naging imbitaran komitiba aton Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB kundi tanga din importante liwat nga mga commitment tan buhatan inwara ini makapagpadara ng representante agin lalo uman unta makakapaghatag hingking kikinghanglan ng mga kasayuran na nasabi ang committee hearing. Sanglit iging patapod ni SPM Gallo nga aton mga pamakian na hearing nga nakadirekta LTFRB inigpapadangat hagilayon ng komitiba nga aton nasabi nga board. Upad liwatan pangunag yung talaka hini nga hearing aton iging papatuman nga mga safety measure han mga nag-ooperate nga utility van UV Express services sa syudad nga magpipihuan seguridad han mga pasahero han publiko. Hini nga hearing nakita aton kakinahanglan ng pagkakamayadan public utility van o PUV ordinance sa syudad kundi iniging patapod ang chairperson ng komitiba ng transportasyon nga ining legislative measure inigdudusuhan komitiba hakonseho. Tinambong hini nga committee hearing aton mga representante na nag-ooperate hin utility van express sa syudad sugad aton Daptors, Vans, Borongan Transport, Gatsco, Giwan Express, Franklin Tours, MB Transport, nga nagtuan mga pinuno, han mga hintutungdan nga mga batan, han lokal nga pamunuan, nga han ahensya nasyonal. Nga tinambong liwat, adtuan mga representante, han media outlets sa syudad, han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Philippine Statistics Authority kun PSA Southern Leyte nagigiusa sa 36th Civil Registration Month. Ang detalye hatod ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malampusan nga gipahigayon sa lungsod sa Inupakan, probinsya sa Leyte sa pagpanguna sa Inupakan Local Youth Development Office ang SK Web Portal Training Workshop niadtong Pebrero 21 nga nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga opisyal sa SK kung saan guni ang kabataan sa lungsod. Anasi nga mapagbansay gitambungan sa mga SK official sa lungsod sa Inupakan ano mapalambo ang ilang kahibalo o gustong pag-andam o pag-submit sa ilang mga program, project and activities kon PPAs o guban pang gikinahanglan nga mga report pinagi sa SK Web Portal. Gipasalamatan ang resource speaker nga si Rodel Katapal, Provincial Youth Development Officer sa Leyte, tungod sa iyang pagpaambit sa kahibalo o eksperyensya nga nakatabang sa paggiya sa mga SK officials padulong sa mas epesyente o transparent nga panggobyerno alang sa mga kamatanunan. Gihatagan usab og espesyal nga pag-ila si Greneth May Torres nga midawat sa tahas isip Masters of Ceremony o mitabang sa hapsay o malinawon nga dagan sa lasing nga programa. Sumala sa Inupakan LYDO, anahas nga kalihukan kabahin sa palayang nga paningkamot sa LGU sa paghataw og gahom sa mga kamatanunan sa Inupakan aron mahimong responsable o inobatibo isip lider sa matag barangay. Balitag gikan sa lungsod sa Inupakan, probinsya sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Jevic Epiz. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa balita ang nakalap gikan sa VSU DYD's FM, unang bahin sa 2026 LTIA assessment gipahigayon sa Baybay City. Ani ang detalye sa akong report. Gisugda na ang unang bahin sa assessment alang sa mga posibleng nominado sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards kun LTIA, diin mibisita ang Provincial Awards Committee kun PAC sa Baybay City natong Pebrero 24 ning kasamtang tuig. Gipahigayon ang kalihukan sa katarungang pambarangay hall sa Barangay Poblacion Zone 20, diin gihimo usab ang formal nga ebalwasyon ug usa ka skills enhancement training nga nagtutok sa pagpalambo sa pagkamamugnaon ug resourcefulness sa mga miyembro sa lupon. Sa wala pang assessment ug
Bansay bibisita una ang maong team kang City Mayor Honorable Jose Carlos Elcari aron paligunon ang koordinasyon ug suporta sa pagpaayos sa mga mekanismo sa hustisya sa barangay. Unang gi-assess sa 2026 cycle ang barangay Poblacion Zone 20 usa ka duha ka beses ka kampiyon sa LTIA nga gipanguluhan ni Lupon Chairperson Honorable Carmelita C. Tito. Among kalihukan mo ang sinugdanan sa pag-review sa PAC sa mga napiling potensyal nga makapasar sa probinsya sa Leyte ug posibleng endorso ngadto sa Regional Awards Committee. Ang Provincial Awards Committee gilangkuban nila ni Cluster Head Engineer Nida de la Cruz, Program Manager Rena Siena Acebo ug Jan Paul A. Negros gikan sa DILG Leyte. Kauban sa Liga President sa LGU Capoocan Leyte, Honorable Florence Misagal, Attorney Rhea Lina Inahes sa Provincial Legal Office ug PLT Jose Agnar Nigado sa Baybay City Police Station. Sa ebalwasyon, gisusi sa committee ang mga record sa kaso pamaagi sa pagdokumento, proseso sa pag-mediate ug pagsunod sa mga kriteria sa LTIA aron masiguro ang epesyente nga paglihok sa sistema sa katurungang pambarangay. Gitangad og dakong pagtagad ang kabahin sa case handling, kahimpitan sa mga dokumentong gikinahanglan na gustong paggamit sa mga teknik sa paghusay. Isip kabahin sa pagpaligon sa kapasidad, gipahigayon usabang skills enhancement training nga nagtumong sa pagpalambo sa mga pamaagi sa pagsulbad sa panagbangi o sa epesyenteng paggamit sa kahiyungaan subay sa mga pamantayan sa LTIA. Mitabang usab sa pagkoordinar sa kalihukan sa level sa Dakbayan, sila City Local Government Operations Officer GV Pedrera ug LGOO2 Maria Fabiana Garcia nga nagpaligon sa lokal nga pagdumala sa tibuok proseso sa assessment. Pinaagi sa hinuusang assessment ug capacity support, padayon nga gipalihok sa Provincial Awards Committee ang 2026 LTIA evaluation cycle, samtang gipaligon usab ang mga sumbanan sa paghatag og hustisya sa level sa barangay. Ang mga balita na hikay gikan sa DILG Baybay City Facebook page. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. At ang oras mga higala, 42 minutos ng milabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman tigang gidi PA summer, particular na Haibra at 2026 update sa Syudad Hakat Balogan. Delegasyon Hakat Balogan andam na para Haibra at 2026. Adin report ni Shaira Mayman Call, NWSSU intern. Damnaan sa 620 nga membro han delegasyon han Katbalogan City matapos ang mahugot nga ensayo nga live-in training para han Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRAA 2026 nga pagdumaraon ha Baybay City Leyte tikang ikasyahan tubtub ikasyetihan Marso. Base inihan naging pahayag ni Attorney Roldan Jan Larios, City Population and Youth Development Officer, katapos ang iraman nilang pusod nga koordinasyon ang mga stakeholder upod na ang DepEd Katbalogan City Division, City Government of Katbalogan ng iba pa nga mga lokal nga opisina. Na handang-handa na po ang delegation ng Katbalogan City for the 2026 EVRAA. Ang mga suporta na igahatag ang mga atleta sa Katbalogan City among transportasyon, uniform, sports equipment, ngan playing shoes han mga atleta. Itutukod liwat ang mga komite para sanitation ngan kalimpyo, health ngan emergency response, disiplina ngan mga awards agud masiguro ang maapsay nga koordinasyon. Ang delegasyon in Mayda 445 nga atleta, 155 hini nga mga elementarya, ngan 290 hini nga mga sekundarya nga estudyante, 87 liwat nga coaches, ngan chaperones, ngan 64 nga opisyal han DepEd. May daliwat mga support staff di ka nga syudad, DRM responders, ngan personal han City Health Office nga baton kabukusan nga 620 nga miyembro delegasyon ng Katbalogan City. Tikang PIA Summer, Shaira May Mangkol, NWSSU intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 888 nga mga delegado sa Kalbayog ginpadara sa LGU para sa EVRAA 2026. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Opisyal nga ginpadara sa Kalbayog City Division ang 888 nga mga delegado para sa 2026 Eastern Visayas Regional Athletic Association EVRAA Meet
nga bubuhaton sa Baybay City tikang March 1, Kutob 7, 2026. Ang delegasyon Calbayog Supersonics ang ginkokomponer san 570 nga mga atleta ngan upod ang mga coaches, trainers ug technical staff para magpartisipar ug maipakita ang era talento sa magkadalo-dilain nga mga sporting events sa regional meet. Dara sa Calbayog Supersonics ang tema nga disiplina nga makikita liwat sa era opisyal nga uniforme nga nakasurat sa baybayin script. Andam na ang mga atleta nga makipagsabayan ug mag-uli sa kadungganan para sa syudad sa tiarabot nga kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Dugang nga sumat kundi nasangkot ang Calbayog Supersonics sa usang insidente kakulop adlaw Huwebes sa Catbalogan City, kundiin safe na ang mga atleta, coaches ug opisyal sa delegasyon sa Calbayog City Division kahuman masangkot sa insidente ang ginsasakyan nga bus number 8 ug bus number 9 kakulop adlaw Huwebes, Pebrero 26 sa Barangay Payao, Catbalogan City. Base sa investigasyon, nahitabo ang insidente sa tigdaay magpreno ang nag-uuna nga bus ug mabangga. Naman ang nagsusunod nga sedan rason para madamay ano sa pangabas. Human error ug diri pagsunod sa tama nga distansya ang gintutudlok nga kausa. Minor injury la ang natamo sa driver sa sedan samtang waray naman nasamaran sa hanay sa delegasyon. Sa pagkaina safe nga nakaulpot ang grupo sa rehabilitating area sa Baybay City para sa Evraa 2026. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Provincial Veterinary Office ko na PVO, ginpapakisig adto na food security, disease-free livestock ha probinsyahan Eastern Samar. Ang detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas report. Ginpangunahan ng Provincial Veterinary Office PVO ang Livestock Coordinators Consultative Meeting agud dugangan ang paningkamot ha pagpakisig food security ngan pagsiguro nga waray sakit ang mga hayop habugos nga probinsya han Eastern Samar. Ginbuhat ang meeting ha PGO Conference Hall Borongan City nga ginpamunuan ni Dr. Melanie Costuna Usita upod ang representante ni Governor RV Ivardoni nga Attorney Jason Espeso. Tinanbungan inihan mga municipal agriculturist nga meat inspectors tikang ha magkalain-lain nga bungtuhan Eastern Samar. Usahan mga nangunguna nga gintalakay amuan niya na nga kahimtangan han African Swine Fever ASF ha probinsya. Gintagan doon ang istrikto nga pagpatuman han boundary veterinary checkpoints agud mapudngan ang diri otorisado nga pagsulod han buhi nga baboy tikang nga mga lugar nga may ada na irehistro nga kaso han sakit. Panuyuhini ang pagpanalipud han supply han karne ngan pagsiguro han kahimsog han mga konsumidor. Gintalakay gihapon ang isyu may kalabutan ha paggamit han acceptance certificate nga ginaaligar nga nagagamit la agud makasulod ha usa nga bungto pero diri ginaakseptar ha iba. Sumala ha PVO kinahanglan may deklaro nga iba-iba nga mga ordinansa ang tagsa nga lokal nga gobyerno agud masiguro ang patas nga presyo nga maprotektaran ang mga backyard racers nga vendors. Labutlan ASF ginparigon liwat ang kampanya kontra rabies pinagyan padayon nga pagbabakuna han mga ginaataman nga hayop ngan pagpasamwakan responsable nga pag-aalaga. Gintalakay gihapon ang Avian Influenza Control and Protection Program sugad man ang mga inisyatiba agriculture and fisheries extension systems ngan special areas for agricultural development. Pinaagihan mas mahugot nga koordinasyon han mga lokal nga gobyerno, ginalauman han PVO nga mapapanalipdan ang kahimsoghan komunidad ngan magpapabilin ang bastante ngan talwas nga supplyhin pagkaon ha probinsya han Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, Congressman Christopherson Cocoyap, co-author sa Presidential Merit Scholarship Program, ang detalye hatod ni Ma'am Zama Destriza. Radyo Pilipinas report.
Giaprobahan sa House Committee on Appropriations ang substitute bill nga nagtinguha nga ma-institutionalize ang Presidential Merit Scholarship Program usa ka mahinungdanong lakang aron masiguro ang padadyon og lig-on nga suporta sa edukasyon alang sa mga kabatan-unang Pilipinhon. Ang maong sugyot kabahin sa prioridad nga agenda sa Legislative Executive Development Advisory Council kun LEDAC ubos sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Gipaludyuhan kini ni Congressman na Jude Asedre kun na siya ang sponsor o co-author ang uban nga mga magbabalaod, apil na si Congressman Kukuyap. Tibok nga suporta sa mga top-performing students, sumala sa sugyot sa PMSP maghatag og komprehensibo ug padadyon nga finansyal nga tabang alang sa mga estudyanteng adunay taas nga academic performance gikan sa low hangtod middle income nga mga pamilya, lakip na ang mga benepisyo, ang libre nga tuition o uban pang bayronon sa eskwelahan, allowance alang sa libro o internet, suporta sa uniform o sinina, tabang sa pagpudyo o transportasyon o espesyal nga palig-unon sa mga kursong prioridad nga angay nga sa panginahanglan sa nusudnong workforce. Pinagi sa pagbutang sa programa ubos sa Commission on Higher Education o paggarantiya sa pundo sa matag tuig. Gilauman nga mas mapalig-on ang akses sa kalidad sa edukasyon o mapadali ang pagtubo sa usa ka sa mga henerasyon sa mga professional nga andam makigalumba sa global nga merkado. Ang pag-aprobar sa mga tumong sa committee o sa kalakang padulong sa mas inclusive ug patas nga opportunity sa edukasyon usa sa sumala pa puhunan alang sa kaugmaon sa nasod. Balita gikan sa Congressional Office ni Congressman Kukuyap para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat sa mga report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, usa ka batang baybayanon nakapahimulo sa libreng cleft surgery. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Usa ka batang baybayanon ang nakapahimulo sa libreng cleft surgery nga naghatag kaniya og bag-ong pahiyom o paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Si Baby Jaden usa sa mga pasyente nga mitambong sa Leyte Mega Screening sa Baybay City niadtong niaging tuig. Human sa maong screening, napili siya aron operahan, pinagi sa Operation Smile Philippines sa Cebu Comprehensive Cleft Care Center of Excellence kun OSPCOE karong bulana. Sumala sayang inahan nga si Joy ang maong operasyon, maong pinakamaayong regalo alang sa umabot nga unang adlaw na tawhan ni Jaden karong Abril, din siya mag-edad og usa ka tuig. Dako ang ilang pasalamat tungod kay pinaagi sa libreng operasyon, na bag-o dili lamang ang pisikal nga kahimtang sa bata, kundi usab ang ilang paglaom isip pamilya. Ang maong inisyatibo nagpadayon sa paghatag og libre og tikalidad nga serbisyo medikal alang sa mga batang adunay cleft condition, ilabi na katong nagkinahanglan og espesyal nga pagatiman. Sa pagsaulog sa iyang unang birthday, mas masanago na ang pahiyom ni Baby Jaden, simbolo sa bag-ong sinugdanan og pahiyom. Gikan sa VSUDY-DCFM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita nga naandam nato ni DPI Samar Katbalogan City Tourism. Katbalogan City Tourism nagpaygayon in gender exclusive dramaturgy training. Adian report ni Adrian Joyce Roma, NWSSU intern. Ginpangunahan ng Katbalogan City Tourism Culture Arts and Information Office ang Gender Inclusive Cultural Heritage Awareness Training on Dramaturgy tikang ika-24 tubtub ika-27 Pebrero. Kaparte inihan pagsaurog han National Arts Month ng preparasyon para han Manaragat Festival yan ang Agosto. 31 nga direktor, cultural coordinator, ngan choreographer, tikang hayba-iba nga eskwelahan na syudad ang nagpartisipar hini nga training. Panuyo hini nga aktibidad nga mas maparigonan ira kapasidad da pag-andam han ira mga presentasyon para hatag sa tagsa nga institusyon nga may pagtagad ha gender inclusive nga paghulma han ira mga konsepto. Sumala kan Gio Plamiran, theater workshop facilitator, haluag ang sakop han dramaturgy nga direlay ni para ha pag-arte ha entablado. Actually, dramaturgy encompasses a lot, and it's not only applicable in theater,
not only in acting, basically it encompasses about costume design, lighting design, for example, the dialogues and the script. So medyo broad siya na topic, no? Sumala kan Maria Noren Heredia, Senior High School Teacher 2 han Katbalogan National Comprehensive High School, dakuan na ibulig han workshop iya nga nagtitikang pala nga direktor ngan cultural coordinator. Personal kong karanasan, encounter ko na problema ay ang gumawa ng concept, ano ba yung magiging storyline, at ang training na ito ay isa sa mga makakatulong sa akin upang mapagplanuhan ko ng mabuti kung ano talaga yung magiging dating or atake ng aming istorya. Tikang PIA Summer, Andre Joyce Roma, NWSSU intern, ini iyo agenda ha 8. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga balita sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ospital sa barangay nagpadangat libre nga serbisyo medikal sa Gandara. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara kakulo Pebrero 26 san gobyerno probensyal san Samar kaupod ang gobyerno lokal san Gandara an ospital sa barangay sa Gandara Cultural Center nga naghatag san importante nga libre nga serbisyo medikal sa mga residente san Bungto. Sa ilarom san programa nakag-avail ang publiko san X-ray, ultrasound ngan blood chemistry tests nga nakabulig sa temprano nga pagdetect san mga magkadrodelain nga sakit. Ginpahimatngon naman nga waray pa sa pagkayana abilable nga ECG o electrocardiogram nga serbisyo. Tungod sa maupay nga koordinasyon sa mga ahensya ngan opisina, nagin madali ngan organisado ang pagserbisyo sa mga mulupyo nga nagkikinahanglan sa medical check-up. Ginaghat ang mga residente sa Gandara nga magpadayon sa pag-ataman sa irakahimsog kay pinaagi sa regular nga medical check-up, mas napoproteheran ang pamilya ngan komunidad tikang sa seryoso nga mga sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Aton oras, 3 minutos na laan nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Kabarangay balik kita nga diha RP Borongan ato na ultimo nga notisya. Congressman Sheen Gonzales nakigsumpayan PNP chief para iniha seguridad nga na bag-ong Municipal Police Station building habungtohan kinapundan. Ang detalye adian report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Mas ginparigan pa ni Lone District of Eastern Samar Representative Congressman Christopher Sheen Gonzales ang koordinasyon ng probinsya nga Tolederaton Philippine National Police agud masiguro ang seguridad ng kauswagan ha sinarangan Samar. Hausang opisyal nga pagbisita ha PNP headquarters sa Kamkrame nakipagpulong ni Congressman Gonzales kan PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Kaupod gihapon ha nasabi nga pulong hera Police Major General Martin Defensor, Director for Logistics kan Police Major Constancio Chinayog Jr. Hausa nga sintrohan Eristurya aman construction han Municipal Police Station building habungtuhan kinapundan. Ginkumpirmar han magbagbalaod nga ang kinapundan nala nag-uusaan nga bungto habugos nga probinsya nga waray pa standard nga PNP station building. Pinaagan pakigbisog ni Congressman Gonzales igin patapod ni PNP Chief Nartates nga hamadagmit nga panahon titikangan ang pagtukod hini ha kooperasyon han lokal nga pamunuan han kinapundan. Dugang pahinigin talakay liwat ang programahan PNP para tourism security. Nakatalaan nga maghatag ang PNP hin mga motorsiklo nga magagamit han kapulisan hapag papatrolya ha mga tourist sites sa probinsya agud masiguro ang katalawasan han mga bisita ng residente. Iginpahayag gihapon han kongresista niya daka nga pagpasalamat ang bugos nga linyahan Philippine National Police haira maupay nga serbisyo nga dedikasyon hapag mintinarhan kamurayawan ha Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Alright, Miss Charmaine, 1 minuto na lanog sa magalas sa 9. Unahan namon DDRP Borongan ang amon temporaryo nga pagpanamilit para inahan nato na partisipasyon
At aramdahan na Good Morning Eastern Visayas sa Friday edition, February 27. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Bunda, ha technical side Joey Policarpio, ngansugan man Coach Euphem Buna Jr. Anaton mga news contributor Daisy Bilizar ngan Ate Sok Aberia. Ini naman ni Ate Pen Pumida nagsisiring thank you kanda Sir Abner Aclao, Jengol Matico, Jeremy Ubalding ngan Merly Hikomo, utro nangigimbitar para sunod nga simana. Di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Shermaine, Ati Pen, Ati Mikay, Sir Aaron, mausab kadto ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko nining adlaw nga Biyernes sa Pebrero 27, tuig 2026. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tanagkauban sa Master Control Kuya Noel Palugod kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot sa Macau pa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mausap ka to mga balita nga nakalap gikan sa VSU DYDs FM o temporaryo na kaming manamilit. Sa alas sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, o akong kauban si Glody Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. PAA summer naman, didila na magyapon kintatapos sa namon partisipasyon para hanya ng edisyon. And good morning, Eastern Visayas. Ang arahan Philippine Information Agency, Eastern Visayas, to our regional head, Rayan Arinto. Ako naman, Aaron A. Cutihar from PAA Summer. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngandinhin naman sa panig sa Radyo Pilipinas Kalbayog, sa aton tagkontrabar balita, Suzat Pretansyo. Nakaupod natin sa Master Control Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako ang iyong nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat sa niyo pagpamati pagsubaybay. Sininga Viernes ng edisyon sa natong programa, and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon,